Sa ngalan ng langit, ang utos ng emperador. Ngayon, siluyo ng mansyon ng Marquez ng Ninyuan. Sa digmaan ay tumakas sa laban. Dapat pausahan ang buong angkan. Ngunit dahil sa nagawa ng kanyang ama noon, inawalang bisa ang parusang kamatayan, at ipinatapon ang buong pamilya sa Zuzao. Ito ang utos. Saliksikin ninyo. Nasaan si Ruan-Ruan? Hahanapin ko siya. Nasaan ako? Hindi ko inakala na matapos akong mabigo sa pagtawid sa kidlat. Muling ipanganak ako sa katawan. Isang patay na. Huwag kang mag-alala. Alagaan kitang mabuti. Ang maghanang api sa iyo. Sisiguraduhin kong magbabayad sila. Walang hiya kang bata ka. Lumakas ang loob mo, ano? Bakit nawala ang kapangyarihan ko? Ruan-Ruan, huwag kang matakot. Nandito ang iyong tiya. Ang unang pamilya ang gumawa ng malaking kasalanan. Kaya't ipinatapon ang buong pamilya. Anong karapatan mong pagsabihan ako? Hanggat hindi pa nagsasalita. Ang nanay, ako pa rin ang iyong tiya. At may karapatan akong pagsabihan ka. Swerte mo ngayon. Wala akong oras para makipagtalo sa inyo. Ruan-Ruan, kasama si tita. Tulad ng dati. Maglaro tayo ang taguan, di ba? Ikaw naman magtago ka dito. Hindi ako bata. Sioki, Wioki, nandyan ka ba? Narito po ako, munting ginang. Alam mo ba kung bakit? Napunta ako sa katawang ito? Nawala na naman ba ang kapangyarihan ko? Noong kidlat ng pagsubok, nasira po ang katawan ninyo, munting ginang. Sa matinding pangangailangan, binago ko ang oras at espasyo, at dinala kayo sa katawang ito, na may koneksyon sa inyo. Dahil dito, labis akong naubusan ng kapangyarihan. Munting ginang, tandaan po ninyo, kailangan ninyong mag-ipon na merito, at manggolekta na makalangit na kayamanan, para may balik ang Jedi at ang inyong kapangyarihan. Mabuti na lang at ang Jed. Ang kakayahan nitong kumuha ng bagay mula sa malayo ay naroon pa. Pero, makalangit na kayamanan, saan ko kaya ito kukolektahin? Ay, meron na. Masamang babae, ikaw na. Kuha. Nasaan ang mga alahas ko? Nasaan ang mga pera ko? Saan napunta? Kuha. Nasaan ang mga hairpin ko? Kuha. Nasaan ang mga gamit ko? Saan na napunta lahat? Ba't pati upuan wala na? Ayos. Ang bodega ang Marks. Marami pang makalangit na kayamanan doon. Hindi dapat mapunta yan sa mga sundalo. Kuha. Marami pang pagkain sa kusina. Kailangan namin yan sa pagpapalayas. Kuha. 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 Nasaan ang salawal ko? Tigil. Anak ko. Mahal ko. Sa lagay na yan. Patay na yata siya. Official. Bigyan niyo po ng disenteng libing ang anak ko. Hayaan niyo po ang mansyon ng Marquez ang maglibing sa kanya. Huwag kang gagalaw. Hindi pa patay si Quelio. Kapag inilibing, wala na talaga siya. Buhay pa siya. Buhay pa. Ikaw na naman, bata ka. Anong kaguluhan yan? Pumila kayong lahat. Ayusin ang pila. Lahat ng mahalagang bagay. Ibigay nyo lahat. Wala kayong ilalabas sa mansyon ng Marquez kahit isa. Walang nakita sa mansyon ng Marks. Ano? Matriarch Du, mas mabuting magpakatino ka. Ang mga itinago ninyong kayamanan, ilahad ninyo lahat. Kung hindi, baka may buhay kayo para itago, pero wala ng buhay para gamitin. Official.
Adating lang ng utos ng emperador. Adating lang ng balita. Paano naman kami makakapagtago? Ang mga kayamanan ng maaga? Ayaw mong magsalita, ha? Wala kang ebidensya. Hindi mo pwedeng sakten. Ang lola ko ng basta-basta. Gusto mo bang mamatay? Official. Ako na lang ang saktan ninyo. Bata pa siya. Lola, huwag kang matakot. Ang tiyahin ko ay isang sensorong korte. Kung wala silang utos mula sa emperador at pilitin kaming umamin, sisiguraduhin kong ipapaimbestiga ko. Sila sa tihin ko. Mayabang. Sige, saktan mo ko. Ikaw. Hindi ako makikipagtalo sa bata. Gapusin ninyo silang lahat. Ang iba, ipagpatuloy ang paghahana. Lola, sa paglalakbay sa Zhuzhou, si Ruan ay poprotektahan ka. Naniniwala si Lola sa ating ruan-ruan. Tatay, nanay, hindi na po ako makalakad. Sige na, anak. Konting tiis pa. Konting lakad pa. Makakapagpahinga na tayo. Hayaan na. Hindi sanay si Boer sa hirap simula bata pa. Halika, Boer. Buharin ka ni tatay. Aray! Ruan, ayos ka lang ba? Halika, tumayo ka muna. Wala po ako, dakilang tiya. Sa tingin ko, nagpapanggap ka lang na kawawa. Para buhatin ka ng tatay mo. Hindi mangyayari yan. Ikaw, Huwag po kayong mag-alala, dakilang tiya. Kaya pa ni Ruan maglakad. huwag kang magpilit. Sumiksi ka sa dakilang tiyo mo. Dakilang tiya, hihilahin mo lang sila pababa. Sa buong pamilya. Ikaw lang, dakilang tiya. Ang gustong magpalayaw sa maliit na bagay na yan. Hindi ka ba natatakot na? Mahawa ka sa malas niya? Ang dakilang tiya ko ay may sariling kapalaran. Iya, ang noon niyo po ay may itim. Kayo po ang malas. Ikaw na munting engkanto. Ano nang sinasabi mo? Ikaw, Pera. Ha 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 ha. opisyal. Pera ko to. Ah, Opisyal. Pera to na nakita ko. Sa gilid ng daan. Sino nang makapagpapatunay? Nasayo yan. wala. Ito, ang pera na to. Ay para sa inyo. Sige, lakad na. Ang inutil. Simpleng bagay, hindi mo pa magawa. Kasalanan ng malas na batang yan. Masamang bunganga. Dakilang tiyo. Mahal ko. Ang tagal mong tulog. Inagaalala mo si Ina. Kumusta? Masakit pa ba katawan mo? Kuya, sa labanan, ano ba talaga ang nangyari? Bakit naglabas ng utos ang emperador na sinabing tumakas ka sa labanan at ipinatapon kami? Hindi ako tumakas sa labanan. May nagtaksil. Binintangan ako. Naniniwala sa'yo si Inay. Kailangan kong makahanap ng paraan para humarap sa emperador, para linisin ang pangalan mo. Ano? Bakit ka ganyan ka-emosyonal? Ako, naisip ko lang. Malapit nang malinis ang pangalan ng ating mansyon ng Marquez. Sobrang emosyonal lang ako. Luyu, ayos ka lang ba? Ayos lang. Sa larangan ng digmaan, napansin ko na ang mali. Nagiwan na ako ng panig. Kuya, anong panig ang iniwan mo? Ang panig ay nasa. Ang panig ay nasa. Luyu, Kuya, Tito. aray. Sino ang mag-akala? Nasa templo pa mangyayari ang gulo. Ang mga taong ito, ipinagkakatiwala ko sa inyo. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Magpagaling ka na agad. Kami na ang bahala sa kanila. sure, hindi ko rin alam. Itong dalawang opisyal.
Mabait ba o masama? Gaano man kasama. Hindi mas masama kaysa sa dalawang nauna. Tara na. Tumayo na kayo, tumayo na. Ituloy ang lakad. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Tita. Naku, ang mukha ni Ed, kakaibang kulay itim at asul. Siguradong takot at pag-alala. Ang naging sanhing sakit, kailangan itong gamutin agad. Ang init. Inay, bilisan mo at tingnan mo. Aray. Dahil sa nangyari kagabi, natakot at nag-alala si Shure. Tapos nilamig pa, kaya nilagnat ng ganyan. Kung magpapatuloy yan, mababaliw siya sa lagnat. Kailangan siyang ipatingin sa doktor. Ayo pong dalawang opisyal. Pwede po ba kayong maging mabait? Hayaan niyo akong tawagin ang manugang ko para ipatingin sa doktor, ha? Kuya. Kung mababaliw siya talaga, magiging problema lang yan sa daan. Paano kung pumayag tayong ipagamot siya? Sige. Pero may pambayad ba kayo para sa doktor? Meron kayo? Nung nilulusob ang bahay, wala nang natira. Wala tayong mahahalagang gamit. Pero si ikalawang hipag, binigyan siya ng pera ng kanyang pamilya. Gusto mong kumuha ng pera sa akin. Impossible. Para sa akin, utangin ko na lang muna sa inyo. Kapag nalampasan ng iyong hipag ang pagsubok na ito, ayusin ko. Nabayaan nila kayo. Ano? Sasabihin mo lang na babayaran at babayaran nila? Ang kuya at hipag lang. Na mga sakitin. Baka hindi pa nga sila makarating ng Zusaw. Mamamatay na sila sa daan. Tumahimik ka. Kung ang kuya ay nagkasakit, tutulungan ko siya. Pero ang hipag ay pasakit lang. Mas mabuting samantalahin ang pagkakataong ito na magkasakit siya, para maaga siyang makalaya. Makakagaan din ito sa ating pasanin. Ang mga tao sa mansyon ng Marquez ng Niniwan ay walang puso. Kawawa naman ang may bahay ng Marquez. Maraming kawawang tao. Kaya mo bang alagaan lahat? Ay. Bibigyan ko kayong 15 minuto para ayusin ito. Pagkatapos ng oras, alis na agad tayo. Hindi pa tayo naghihiwalay ng pamilya. Hindi niyo pwedeng. Pabayaan na lang mamatay. Ang mansyon ng Marquez na ninyuan ay wala ng saysay. Sa huli, hindi ko naman tunay na anak ang asawa ko. Bakit hindi na lang tayo maghiwalay? Kayon na. Maganda ang ideya ni Kiaoyan. Para maiwasan ang pabigat na pamilyang ito, nahilahin tayo pababa. Sangayon ako. Isang beses na akong pinahirapan ni kuya. Gayon oras na para sa atin, na magkanya-kanya kapag may problema. Noong unang nagtagumpay si Yor sa digmaan, iminungkahi kong maghiwalay tayo. Pero ayaw ninyong ikalawang pamilya. Nasyahan kayo sa mangyang buhay ng mansyon ng Marx. Gayon na nasa problema si Yor. Gusto nyo nang maghiwalay agad. Anong klaseng lohika yan? Kahit ano pa. Kahit hindi tayo maghiwalay ngayon. Hindi ko ibibigay ang pera ko. Para gamitin ng unang pamilya. Ikaw, Anong magagawa mo sa akin? Ina, kung hiwalay, hiwalay. Hindi ako naniniwala na kung wala sila, hindi tayo mabubuhay. Tama si Ling Er. Ang ikalawang pamilya ay labis na ng api sa atin. Hindi ako papayag na makasama pa sila. Kailanman. sure, patawarin mo ang iyong ina. Hindi ako nakakuha ng doktor para sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, matriarchs do. Ililigtas ko po ang aking tiyahin, pero hindi ko hahayaang makasama ang aking mga magulang sa isang pamilya. Pagkatapos ng paghihiwalay, makakakain na ba ako nang busog tulad ng kapatid ko? Nanay, gusto ng batang ito na agawin ang pagkain ko. Asa ka pa. Ang lahat ng pagkain ay para sa aking mahal na anak. Ikaw na walang kwentang bata. Wala kang parte. Kahit hindi ako mabusog, basta may makain lang. Mahal ko. Mahirap na nga ang paglalakbay na ito. Paano pa tayo mabubuhay? Kung kasama pa natin siya. Ako nga mismo ay hirap na. Paano ko pa siya alagaan? Hayaan na lang natin siyang mamuhay mag-isa. Si Ruan-Ruan ay napakabuting bata. Paano ninyo siya nagawang tratuhin ng ganyan? Kayo pa ba ay magulang? Nagustuhan mo ang panggulo na iyan, di ba? Sige, alagaan mo siya.
Aalagaan ko siya. Ako ang mag-aalaga. Nanay, Sa gitna ng kapahamakan, napatunayan niyo sa akin kung sino talaga kayo. Ngayon, hindi lang tayo maghihiwalay ng pamilya, kundi putol na rin ang ating ugnayan. Putol na ang ugnayan? Hindi naman siguro kayo nagbibiro, di ba? Ugnayan na kapag masaya lang kayo, pero hindi kayang harapin ang hirap. Hindi na kailangan ng unang bahay. Hindi na kailangan. Kung ganun, putulin na. Sige, putulin na. Sana lang sa huli. Hindi kayo magsisi. nanay, gusto ko rin putulin ang ugnayan. Kapag nag-usap ang matatanda. Bakit sumisingit ka, bata ka? Tama si Ruan. Kung puputulin, dapat ay malinis. Tingnan lang natin. Kapag naputol na ang ugnayan, at wala na ang pangalawang bahay, anong magandang buhay ang makukuha nyo? Huwag kang mag-alala. Kung paano kami nabubuhay, hindi mo na kailangang alalahanin. Ina! Tapos na ang kasulatan ng paghihiwalay. Mula ngayon, si Ruan at ang unang pamilya ay wala nang kinalaman sa inyong ikalawang pamilya. Ilagay na ang tatak ng kamay. Hindi kaya, ayaw niyo akong palisin? Hindi ko naman siya ayaw palisin. Ina, sige na. Ikaw, Natatakot akong hindi kayang gawin ni ikalawang tiyo. Kaya ako na ang gumawa para sa kanya. Hindi naman siguro magagalit si ikalawang tiyo kay Ruan, di ba? ang batang yan. Ako ang tunay niyang ama. Bakit ang bilis niyang magpalit ng tawag? Para namang pinahahalagahan namin. Ang maliit na salot na iyan. Kung kasama niyo siya, malas lang ang dadalhin niya sa inyo sa huli. Manahimik ka. Huwag mong sabihin yan sa anak ko. Bakit ka ba ang yabang-yabang? Ikaw na may sakit. Baka sa loob ng 2 araw. Masunog ka na at mabaliw. Ikaw, Sana may pera lang. Wow, Lola, ina. Tingnan mo ang nadiskubre ko. pera ko to. Tita, wala ka talagang hiya. Ang pilak na yan, si Ruan ang unang nakakita niyan. Kahit siya ang nakakita, anong gusto mo? Pera ko to. Ikaw. Alaga nga namang walang hiya. Walang kakwenta-kwenta. Sasabihin ko pa nga na ang pilak. Ako ang nakapulot. Ikaw, Hindi ko ibibigay sa'yo. hoy, ikaw na pasaway na bata ka. Ibigay mo sa akin. Huwag kang magulo. Ang nangyari ngayon, nakita ko ng malinaw na malinaw. Ang pilak na yan, walang kinalaman sa'yo. Kung patuloy kang mag-ingay, hahambalusin kitang latigo. Maraming salamat po sa tapat na paghawak ng opisyal. Sage na, dalahin mo na ang manugang mo para magpagamot. Maraming salamat po sa pag-intindi, opisyal. Kahapon, maraming oras na ang nasayang. Ngayon, kailangan nating bumilis sa paglalakbay. Kuya Pulis, pwede po ba akong sumama kay nanay para maghanap ng gulay-gubat? Mukha kasi siyang, kasing edad lang siyang anak ko. Pangako, hindi kami lalayo. Doon lang sa abot ng tanaw mo. Sid, kung magtatangka kayong tumakas sa kaguluhan, hindi ko kayo palalampasin. Pangako, hindi kami lalayo. Nanay, maghukay tayong gulay-gubat. Bakit hindi ko yan naisip? Ruan, napakatalino mo. Pero, hindi alam ni nanay kung anong gulay gubat ang nakakain. Ayos lang, kilala ko po. Ruan, siguradong marami kang pinagdaanan noon. Kasalanan ko. Dapat mas maaga kitang napansin. Ay naku, 8. Sasama rin ako sa inyo para maghukay ng gulay-guba. Kung gayon, hindi rin ako pwedeng maging walang ginagawa. Inay, manatili na lang po kayo rito at alagaan si tatay. Maghuhukay pa ng gulay-gubat. Sa tingin ko, damo ang hukay ninyo. Hindi gulay-gubat. Sakto, sa GC Jed Space, may mga itlog na nakuha ko sa maliit na kusina.
Nanay, nakahanap po akong itlog ng ibon. Ruan, ikaw pala ang aming munting swerte. Ang swerte naman ng babaeng iyan. Ay, hindi ko akalain. Sa masukal na lugar na ito, may pugad pa pala ng manok gubat. At naibigay pa sa munting babaeng ito. Nakita niya, Mukhang ang maliit na babaeng ito. Hindi naman pala tulad ng sinasabi nila, na nagdadala ng malas. Akin na. Ibigay mo sa akin ang mga itlog. Sa akin to. Tita, pati ba gamit ng bata? Agawin mo pa? Patay na ang nanay mo. Ako ang nanay mo. Simula ngayon, tungkulin mong igalang ako. Baka mahina lang ang memorya ni Ate Kiao yan. Gayong tanghali lang, pinutol niyo na ang inyong relasyon kay Ruan. Wala siyang obligasyong. Galangin ka. Kung alam ko lang. Hindi ko na sana pinirmahan ang papel ng paghihiwalay na yan. Ang galing mo, Ruan. Nanay, maraming halaman dito sa paligid. Baka may iba pa tayong makain. Hanapin natin, ha? Sige, susundin ko ang sinasabi mo. Ang malas na batang ito. Swerte naman ngayon. Susundan ko lang siya sa paghahanap. Pag nakita na niya, uunahan ko na siyang kunin. Hipag, maghanap ka ng sarili mo. Bakit mo sinusundan si Ruan? Hindi naman sa kanya ang lupang ito. Kung saan ko gusto pumunta, doon ako pupunta. At may kabuta dito. Wow, ang laki ng kabute. Masarap siguro to sa sabaw. Akin yang kabute. Umalis ka. Umalis ka. Hipag, umalis ka. Akin yang kabute. Ah, Tita, bakit ka tumalon sa duming baka? Ang baho. niloko mo ko. Ang dumi. Yuhu. Siguro. Gusto lang kainin ng tita namin. Sige, kainin mo lahat. Ikaw na maliit na tuso ka. Naglakas loob kang lokohin ako. Papatayin kita. Hoy! Hipag, ikaw mismo ang umagaw. Tapos sa bata ka magagalit. Hindi ka ba nahihiya? Ngayon, si Ruan ay anak ko na. Kung maglakas loob ka pang saktan siya, huwag kang magtaka kung hindi ako magiging mabait. Tingnan niyo kung ano ang nasa mukha ko. Dumi ng baka. Kung hindi dahil sa cute na to. Nasadyang niloko ako. Sasalubungin ko ba yan ang mukha ko? Hindi naman ako ang nagsabi sa sumalubong ka. Hipag, sabi mo sa'yo yan. Hindi naman namin agawin sa'yo. Aba, nagkakaisa kayong lahat. Para lokohin ako. Humanda kayo sa akin. Simula ngayon, susundan ko kayo palagi. Hindi na kayo makakahanap ng pagkain. May kabute nga doon. Ruan, isa kang munting swerte. Akin yan. Umalis ka. Ngayon, hindi mo na tumaagaw sa akin, di ba? Hipag, ikaw. Ano? Hipag, hayaan mo na. Maghahanap na lang tayong ligaw na gulay. Huwag na nating agawin sa kanya. Mas masarap ang sabaw ng kabute kaysa sa sabaw ng ligaw na gulay. Ang sarap ng kakainin ko. Ruan, ang gaganda ng mga kabuteng yan. Bakit hindi mo pinipitas? Hipag, narinig mo na ba ang kasabihang ito? Kung ano ang mas maganda, mas nakakalason. Anak, ang sarap ng kakainin natin. Anak, tingnan mo. Anong amoy yan? Ang baho. Huwag kang lumapit. Huwag muna kayong mag-alala sa amoy sa katawan ko. Ano ng amoy? Tingnan mo kung ano to. Tingnan mo. Tingnan mo. Wow, ang galing. Mga kabut, may sabaw na kabut tayo. Kuya yan, hindi ko inakala na marunong ka ring maghanap ng kabud. Natural lang yan. Kapag naluto na tong sabaw ng kabute. Siguradong mas masarap to. Kaysa sa sabaw ng gulay gubat. Ruan, bumalik ka rito. Ang nanay ay gagawan kang tinapay na may gulay, gubat at itlog. Masyadong simple lang ang tinapay na may itlog. Tingnan ko ang GC Jed. Ano pa ang kinuha ko sa maliit na kusina? Tiyahin, may kunho rito. Nahilo at nabangga meg-isa. Ito pala ang ibig sabihin ng paghihintay sa kuneho, nabanggain ang puno. Ang kite naman ng kunehong ito. Ang kitang kinaho, tiyak na mabanggoyan kapag inihaw. Tara. Tingnan mo to.
Ang galing niyo sa pagluluto. Noong huli akong nagkasakit, maraming salamat sa inyong pag-unawa, mga opisyal. Maliit na pasasalamat lang ito. Kung gayon, hindi na kami magpapakipot. Hipag, ang sarap ng luto mo. Mas masarap pa sa luto ng chef sa mansyon. Masarap. Hindi ko akalain na si Shure ay magaling din magluto. Dati noong dalaga pa ako, mahilig akong mag-eksperimento sa pagkain. Akala ko ay, isang libangan lang na hindi karapat-dapat. Pero ngayon nagamit ko pala. Nanay, gusto ko rin ng egg pancake at inihaw na kuneho. Hipag, tingnan mo to. Si Boer. Pinupuri rin ang luto mo. Bakit hindi mo rin siya bigyan? Huwag mong agawin ang pagkain namin. Gusto mo rin? Pwede naman. Hipag, Kung may pambayad ka. Yan, ikaw mismo ang nagsabi niyan kanina. Egg pancake lang naman yan. Hindi naman mahal. hipag. Noong may tinapay ka, hindi mo naman. Naisip na bigyan kami. Ngayon ka pa magpapakita. Saan mo naman nakuha ang kapal ng mukha mo? Tama. Bukod pa rito ayon sa pustahan. Hindi ba kita pinapaluha, tita? Kung hindi, ikaw muna ang lumuhod. Walang hiya kang bata ka. Nagre-rebelde ka na. Ganyan ka magsalita sa anak ko. Tapos gusto mo pabigyan kita ng pagkain? Mangarap ka. Huy, sino ba ang may gusto niyan? Boer. Bumalik tayo at magluto ng mushroom soup. Ang mga niluto nila, tiyak na maasim at bulok. Hindi man lang nakakuha ng isang tinapay. Ay nako. Mahal ko. Ang mushroom soup natin. Kahit walang manto, masarap pa rin. Halika. Ikaw at si Boer, uminom pa kayo. Et, nanay, gayon, hintayin na lang natin ang palabas. Masarap, bilisan nyo at inumin. Ang mushroom soup na ito, talagang masarap. Ang mushroom soup na ito, talagang masarap. Siyempre naman. Mahal ko. Haha. Bakit may maliliit na tao sa ulo mo? Bakit ka naging kabut? Halimaw, bumaba ka sa nanay ko. Hahaha. Nababaliw na ba sila? Siguro sila, nalason sa kabut. Bagay lang sa kanila. Bagay lang. Ganyan sila. Hindi ba ito makakaabala sa paglalakbay natin? Hindi yan. Hi. Gising. Mag-impeken at umalis. Gising na. Gising. Mahal ko, ang sakit ng mukha ko. May bumugbog ba sa akin? Gago ka. Halos mapahamak mo ang buong pamilya. Alam mo ba? Ang pagbugbog ko sa iyo ay banayad pa. Bumangon ka na diyan. Boer. Boer, Boer. Boer. Dito na lang tayo sa gubat magpahinga ngayong gabi. 2 araw nang hindi nagigising si Yor. Kung magpapatuloy ito, wala namang masamang mangyayari, di ba? Sa ganitong kalagayan, mabuti pa sigurong mamatay na lang siya. Para hindi na siya pabigat sa atin. Manahimik ka. Ang kuya ko ay pinagpapala ng langit. Hindi siya mapapahamak. Naalala ko, sa imbakan ng walang kwentang ama, maraming gamot na nakaimbak. Susubukan kong ibigay ito kay Kuya Loyu. Lola, bibigyan ko pong tubig si Kuya Loyu. Mabuting bata, napakabuti ng puso mo. Ruan, bakit ang lakas mo? Ay, Hindi masakit, hindi masakit. Bakit hindi mo na lang hayaan ang iyong tita? Natulungan kang alalayan ang iyong kuya. Ay, Ruan. Ako na lang, tita. Huwag. Hindi bahal kung nasaktan si kuya. Baka mabulunan pa siya. Tita,
Wala pa po akong karanasan kanina. Ngayon po, sigurado akong kaya ko na. Ngayon, hindi na rin kailangan bigyan ng tubig si kuya. Sana, walang maging problema, di ba? Sige, dahan-dahan ka lang. Manalik ka sa akin. Rejuvenation pill. He. Gamot sa sugat. Ay, hindi ko alam kung epektibo. Hindi po epektibo, mahal na ginang. Sioki, gising ka na. Ruan, naayos ko na po lahat. Inihanda na lahat ni nanay para sa'yo. Halika na, matulog ka na. Opo, nanay. Ang kanyang mga meridian ay wasak. Wala na siyang panloob na lakas. At nalason pa siya na matinding lason na unti-unting kumakala. Nakabitin lang ang kanyang buhay. Malakas talaga ang kanyang kalooban. Ah, grabe pala ang sugat ni Tio Luyu. May naglason pa sa kanya? Tama. Sa mundong ito, wala nang lunas para sa kanya. Sioki, pakiusap. Ayokong may mangyari kay Tio Luyu. Kung painumin siya, espiritual na bukal mula sa Jezzy Jade, tiyak nagagaling siya. Hindi ba ang Jizhi Jed ay malubhang nasira? Hindi pa rin gumagaling ang spiritual na bukal, di ba? Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang naramdaman na may isang sinaunang lugar malapit dito. Mayroon doon, makalangit na kayamanan, na makakapagpagaling sa Jezzy Jade. Ano pa ang hinihintay natin? Tara na! Ay! Hindi ko inakala na sa sinaunang lugar. Marami palang nakatagong. Ginto at alahas. Ang hirap namang hukayin. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Sioki. Kuha! Manting ginang, nakadetect niyang libong taong lingsi, na ilagay na sa espasyo ng Jezzy Jade. Ang pag-upgrade na ito ng Jezzy Jade ay magpapanumbalik ng espiritual na bukal sa espasyo at mapapabiti ang kalidad ng iyong katawan para maging napakalakas ka. Napakagaling. Maaga o huli. Ayusin ko ang Jizhi Jed. Ah, Tulungan mo ako. sino ka? Swerte ka at nakita mo ako. Hindi. Kung makita ito ni nanay, matatakot siya. Mas mabuti pang tulungan ko siyang makawi. Salamat, munting ginang. Wala yon. Magpagaling ka. Sa pag-inom ng espiritual na bukal na tubig, dapat ay mabilis kang gumaling. Mahal ko, anong nangyari sa'yo? Munting ninuno, huminahon ka na. Okay, walang mangyayaring masama kay Tio, di ba? Huwag kang mag-alala, munting ginang. Tinutulungan siya ng espiritual na bukal na tubig, nalinisin ang lason at muling hubigin ang kanyang mga meridian. Kapag nagising na siya, mas hihigit pa ang lakas ng kanyang katawan. Huwag kang mag-alala, nanay. Kita ko ang sugat ni kuya. Marami na ang gumaling. Baka magigising na siya. Sino siya? Anong pulubi yan? Baho. Sino nagsabi sa iyong humiga rito? Lumabas ka. Tia, ako ang nakapulot sa kanya. At ako ang nagsabi sa kanyang humiga rito. Bata pa lang walang hiya na. Laging pumupulot ng lalaki. Paano pa kaya paglaki niya? Tingnan mo't hindi ko patuturuan ng leksyon. Para sa namatay mong nanay. Ah, Anak ko siya. Hindi mo kailangan turuan ng leksyon. naglakas loob kang saktan ako. Kung magsasalita ka pa ng masama, hindi lang sampal. Ang abutin mo. Naglakas loob kang saktan ako. Lalabanan kita. Sila ang humahabol sa akin. Mga maginoo, hindi namin kilala ang batang ito. Kung papatayin ninyo, siya na lang. Huwag niyo lang kaming guluhin.
Nakita na siya, hulihin siya. Teka, mga opisyal kami, na may utos na magbantay. Huwag kayong magulo. Mga opisyal, kung gayon, lalo kayong hindi namin palalagpasin. Sage, sugurin. Ruan. Tio, Kuya, asawa ko, Yuer. Ano, gising na pala si kuya. Sino ang nangahasaktan ang aking pamilya? Hindi ko akalain na sa iling na lugar na ito, may makikita pa akong master. Bakit ka matatakot? Ang dami natin. Hindi ba natin siya matatalo? Isang sakitin lang naman siya. Sugod. Ayaw nyo ng maganda, kaya mananagot kayo. Mahina na siya, patayin nyo na. Hindi, masyado siyang malakas. Umatras. Walang sinuman ang makakapang-api. Sa aking pamilya, Asawa ko. Kuya, hindi ba't putol na ang iyong gaugat? Paano biglang bumalik ang iyong paloob na kapangyarihan? kailan ko sinabi sa iyo, naputol ang aking mga ugat? Paano mo nalaman? Iro, Noong kinumpis ka ang aming bahay. Sinabi iyon ng opisyal. Narinig ito ng lahat sa mansyon ng Marquez. tama, kuya. Kaya kanina, nang ginamit mo ang iyong paloob na lakas. Kaya ako nagulat ng ganoon. Tama rin ang sinabi niya. Pagkagising ko, hindi lang halos gumaling ang aking mga sugat, maging ang aking mga meridian ay muling nabuo. Ang amoy ng gintong gamot sa sugat. Kaya ba, may isang dalubhasa na palihim na tumutulong sa akin? Sa grupong ito, may gustong manakit sa akin. At mayroon ding tumutulong. Kailangan kong makahanap ng paraan para ipakita sa kanila ang kanilang tunay na kulay. Kuya, hindi mo pa rin sinasabi sa akin. Ang iyong paloob na lakas. Ganap na bang bumalik? Mahal ko. Kanina, sa gitna ng panganib, ginamit ko ang natitira kong panloob na lakas. Gayon, ang sitwasyon ay mas critical kaysa dati. Bumalik na? Kung gayon, lahat ng ginawa ko ay nasayang lang. Hindi ko hahayaang bumalik ka. Kuya, gusto mo bang tulungan kitang pumunta sa karwahe para magpahinga? AMM. ang weird. Hindi ba sinabi ni Theo Kina ang spiritual spring water ay nakatulong sa aking tiyo na may balik ang kanyang meridians? Kailangan kong humanap ng paraan para painumin ulit ang tiyo ko. Uminom pa tayong tubig. Pagbalik ng kalapati na may dalang lason sa oras ng yin. Kahit gaano pa kaswerte si Luyu, hindi siya makakatakas sa kamatayan. Isang oras na ang nakalipas. Bakit hindi pa rin dumarating ang kalapati? Noong nakaraang gabi, ang aking meridians ay nagpakita ng mga palatandaan ng paggaling. Dapat ay may isang eksperto na naglagay ng nakapagpapagaling na gamot sa aking pagkain, kaya hindi ko napansin. Gayunpaman, ang tanging humawak sa pagkain ay ang asawa ko at si Ruan. Aking mahal, tulungan mo akong tumayo. Walang panloob na lakas. Hindi ito ang aking asawa. Si Ruan kaya? Tiyo, gusto mo bang inihaw na kalapati? Ano ang sabi mo na inihaw mo? Ito ang aking inihaw na kalapati. Ayaw kong ibahagi sa iyo. Inihaw na kalapati? Hindi kaya? Hindi kaya iyon ang aking mensaherong kalapati? Tama ka. Buti na lang maaga akong nagising. Isang oras pa lang ang nakalipas. Nakita ko na itong lumapag malapit dito. Agad ko itong pinana.
Tatay, gusto ko rin ng inihaw na kalapati. Kumuha ka rin para sa akin. Sex na. Ikaw, mukha kang inihaw na kalapati. Bakit ka ba ganyan kagalit? Ikaw, Sandali lang. Malapit na tayo sa County City. Magpahinga muna tayo. Ziki, dadaan tayo sa County City ngayon. Mabuti pa. Sumama ka na sa amin sa paglalakbay. Para may kasama ka rin. Maraming salamat, Ita. Pagdating ko sa bahay, papasalamatan ka ng husto ng aking ama. Ikaw, mayaman ka raw. Kung talagang mayaman ka, bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon? Totoo man o hindi ang sinasabi niya, handa akong isama siya sa paglalakbay. Pwede siyang sumama. Pero ang pagkain sa daan, hindi ko siya bibigyan. Kung gusto niya ng pagkain, maghanap siya ng sarili niya. Kung maghahanap, maghahanap. Yemya, kahit makakita kaming pagkain, ni Ruan at Kuya Ziki, hindi namin ibibigay sa inyo. May kuweba doon sa unahan. Kuya Ziki, tignan natin doon, baka may masarap na makain. May kuweba dito. Kuya Ziki, sa kuweba kaya, meron bang masarap na makain? Kami ang unang nakakita nitong kuweba. Agawin ko sa kanila. Ruan, bakit mo hinaharangan ang tiya mo? Kukunin ko na. Teka! Ibigay na lang natin sa ikalawang hipag at ikalawang tiyo. Ang swerte naman nila. may prutas dito. Parang wala nang ibang. Iba pa kundi prutas dito. Kunin muna natin. Anong ingay yan? Parang ungol ng oso. Ah, Tiya, manood ka lang palabas. Binalik ko na sa iyo ang prutas. Bakit mo pa rin ako hinahabol? Ano ka ba? Hindi na ako makatakbo. Anong nangyayari? Kuya Oso, huwag mo akong patayin. Sige na. Kuya yan. Mana na ako. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Sino ang sasagip sa akin? Tito! Humiga ka at magkunwaring patay. Hindi inatek ng oso ang patay. Ang galing. Sa wakas, nakaligtas din ako.
Mayayaman nga talaga sila. Sa wakas, nahanap din kita. Hindi ba sinabi mo? Ayaw mo ang pera ni Ziki? Ikaw, Sa tingin ko, ayo ang mga tagapagligtas ng anak ko. Kung hindi kayo magrereklamo, inaanyayahan ko kayo sa aming tahanan. Ang pamilyang Wang ay tiyak na magpapasalamat sa inyo ng lubos. Kung gayon, mag-ayos na tayo at sumunod. Sach po. Talagang ang matalino siya. Kaya pala nailigtas niya ang anak ko. Halika. Salamat, Tito. Salamat, Ziki. Nanay, gusto ko rin ng ginto. huwag kang mag-alala na gusto mo. Gusto rin ni nanay yan. Maaari ko bang itanong, sino ang mga magulang ni Ruan Ruan? Mayroon pa akong handog na regalo. Ang bilis naman dumating ng pagkakataon. Kami ang... Paano kayo? Naging kanyan kakapalang mukha? Hindi ka ang tunay kong ina. Siya ang tunay kong ina. Mismong si Ruan Ruan na ang nagkaila. Huwag na kayong magpakahiya pa. Ginoong Wang, hindi po kami nagsisinungaling. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin niyo itong salot na. Batang ito, hindi ba siya ang tunay niyang ama? Pero, Walang pero-pero. Si Ruan-Ruan kasi. Nalinlang lang ng aking hipag. Kami ang tunay niyang mga magulang. Ano po ba ang inyong handog na regalo? Ibigay niyo na lang sa amin. Ruan Ruan, sabihin mo kay Tio, bakit mo sila hindi kinikilala? Manahimik ka. noon, ayaw nila kay Ruan Ruan. At pumirma pa silang kasulatan pagputol ng ugnayan kay Ruan Ruan. Ginong Wang. Si Ruan Ruan at ang ikalawang pamilya ay talagang pinutol na ang ugnayan. Kung nais niyo pong magbayad ng utang na loob, dahil maraming interes ang nakataya, hindi kami makapagsalita ng maayos. Si Ruan Ruan na lang ang magpapaliwanag sa totoo. Ang isa sa inyo ay mga tunay na magulang ni Ruan Ruan, at ang isa naman ay mga adoptive na magulang. Kung sa kanino ang regalong ito? Si Ruan Ruan na ang magpapasya. Wow, ang daming ginto. Ruan Ruan, kanino mo? Gustong ipaalaga ang mga inton na ginto? Siyempre kay. Ruan-Ruan po. Piliin mo ako. Pangako ko, tratuhin kita. Na parang tunay kong anak. Ano man ang meron si Boer, meron din ikaw. Bakit naman? Hindi ako papayag. Walang hiyang bata ka. Ako siyempre, ang tunay niyang ina. Ikaw, Umalis dito lahat ng hindi dapat narito. May reklamo sa gobernador na may magnanakaw na nagtatago sa bahay ng Wang. Kaya nandito kami para mag-inspeksyon. Gobernador, nakatanggap ng ula na nagtatago ang mga magnanakaw sa pamilyang Wang. Kaya ipinadala kami upang maghana. Shi. Kayo naman ang pumili sa batang salot na yan. Sulit sa inyo. Wala talaga rito sa pamilyang Wang. Nagtatago kayo ng mga kriminal. Umalis kayo diyan. Ginagampanan namin ang aming tungkulin bilang opisyal. Paano ninyo kami kukwestiyonin? Kailan pa? Ang gasundalo ng ating dinastyang Dazhou ay naging ganoon kawalang galang sa batas? At nanggugulo sa mga mamamayan? Sino ka ba para makialam? Nangahas kang makialam. Sa gawain ng gobernador? Hindi ka ba natatakot na? Ikulong ko kayong lahat. Naghahanap ka ng kamatayan. Mga Ginoo. Nagkakamali lang kayong pagkakakilala. Hindi ninyo kilala ang sarili ninyong tao. Opisyal din ako. Sila ang mga bilanggo na inihahatid ko. Akala ko kung sino na. Isang kriminal na ipinatapon lang pala. Ikaw pa talaga ang magdidikta sa akin kung ano ang gagawin? Ginoo, ayaw niyo bang malaman kung ano ang kanyang posisyon? Bago siya ipatapon, Ano pa ba ang posisyon niya? siya ang kampiyon na Marquez. Luyo. Kampiyon. Ano? Sabi-sabi sa larangan ng digmaan, sa gitna ng libu-libong kaaway, pinugutan ang general ng kalaban. Huwag mo na lang siyang galitin. Kundi, hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Gaano man siya kalakas noon. Ngayon, isa na lang siyang bilanggo. Hindi naman sa takot ako sa kanya. Kaso, ang amo ko kasi, may iba pa akong utos na gagawin. Tama. Umalis na tayo. Teka. Ang gintong ingot na kinuha mo, ibaba mo. Opisyal, hindi na kailangan ang gintong ingot na yan. Pa sa inyo na yan. Butit marunong ka, matanda ka. Tara na.
Alam kong mabuti ang inyong intensyon, pero may kasabihan. Ang malakas na dragon ay hindi kayang talunin ang ahas sa sarili nitong teritoryo. Kung kinalaban nyo sila, pag alis nyo, hindi pa rin maiwasan ang maming gulo. Masyado akong padalos-dalos. Pero, bakit hinahayaan ng gobernador dito ang kanyang mga tauhan na gumawa ng masama? Hindi mo alam. Nasa hangganan ang lugar na ito, parang walang saysay ang batas. At ang taong yon ay parang emperador dito. Pagtaas ng buwis, sa pilitang pagkuha ng mga kababaihan, at pagpatay ng inosente ay walang anuman. Mayroon pa palang mas masahol pa rito. Huwag kang magalit. Wala tayong magawa ngayon. Inay, huwag po kayong mag-alala. Kung mabibigyan ako ng pagkakataong linisin ang aming pangalan, tutulungan ko ang mga tao na makamit ang hostisya. Ang mangyayari pa lang, pag-usapan na lang natin yan sa susunod. Gabi na rin. Magpahinga na po kayo. Aba, ikaw na cute ka. Sino nagsabi sa'yo na huwag mong ibigay sa akin? Ang pera para itago sa umaga. Ngayon, wala akong choice kundi ibenta ka. Para magkapera. Ruan. Ginoong Wang, nahanap niyo na po ba si Ruan? Hindi pa namin nakita. Maghahanap ako doon sa kabilang bahagi. Tara. Ruan. Ruan. Ruan, nasaan ka na ba? Ruan, lumabas ka. Nasaan ka na ba talaga, Ruan? Ete, huwag kang mag-alala. Baka naglalaro lang si Ruan. Saan siya naglaro? Kahit gaano pa siya katuwa maglaro. Gabi na. Dapat lumabas na siya. Ah, Hindi kaya may nangyaring masama sa kanya? Anong masamang mangyayari? Malay mo, hindi niya kinaya ang hirap ng pagkatapon. Kaya tumakas siya. Tumahimik ka. Hindi ganoong bata si Ruan. Hindi mangyayari na si Ruan. Nawawala ng walang dahilan. Gayong gabi, may nakakita ba sa inyo ng sinumang kaduda-duda na lumabas ng mansyon? Ay, kaninang gabi, nakita ko yata itong ginaw na ito. Naghobli, dala ang isang sako, umalis sa gilid na pinto. Sukyo yan. Sabihin mo, ikaw ba ang kumidnap kay Ruan? Sabihin mo. Wala. Ang kalidad ng batch na ito, medyo ordinaryo lang. Siya, ibigay nyo sa amo bilang kabit. Ang iba naman, ang mga bata, ipadala sa mansyon ni Ministro Liu. Gusto niya ang ganoong klase. Ang mga matatanda naman, ibenta siya sa bahay aliwan, para kumita ng pera. Itong batang babae na to, kapag lumaki, siguradong gaganda. Dalahin din natin sa mansyon ni Ginoong Liu. Huwag na. Alagaan na lang natin. Kapag lumaki, magiging maganda rin siya. Hayaan natin si Ginoo ang magdesisyon. Pagbalik niya. Menting may-ari, may nakita sa malapit. Sa bodega ay may Jesse Jed. Pag-upgrade at pagbawi. Ang kinakailangang makalangit na kayamanan. Gusto mo bang kunin? Naman, kukunin. Kompleto ng pagkuha. Nakita ang makalangit na kayamanan. Shen's now Lotus. Ang Jesse Jedi ay ibabalik ng gayon. Ang paggamit ng espiritual na bukid. Mabuti, matapos mabawi ang espiritual na bukid, maaari nang magtanim ng espiritual na halaman. Ang daming pwedeng gawin. Bukod pa rito, ang pag-upgrade ng Jesse Jed ngayon, makakatulong din sa munting may-ari. Pagkatapos nito, ang munting may-ari ay hindi lang makakapasok ang personal sa espasyo, kundi makakagamit din ng isang business na mahika. Sa isang araw. Ang galing! Naku, ninakawan ang bodega. Ano pa ang hinihintay mo? Hanapin kahit isang sulok ng mundo. Ang magnanakaw na yan, dapat makita. Ito na ang pagkakataon. Huwag kayong mengay. Ilalabas ko kayo rito.
Atakas ka. Tataks ka. Huwag kang matakot. Tumba. Walang tao sa labas. Lumabas na kayo. Anong gusto nyo? Patayin ka namin. Patayin ka namin. Patayin ka namin. Atayin ka namin. Atayin ka namin. Atayin ka namin. Atayin ka namin. Ngayon sila ay mahigpit na humuhuling magnanakaw. Walang makakakita sa inyo. Umalis na kayo. Salamat, mahal na tao. Kailangan ko nang makabalik. Baka mag-alala si inay. Ginang, babalik ako kaagad. Kung ang asawa ko ay hindi mahanap sa tanggapan ng gobernador, hindi ko na kailangan ng buhay na ito. At lalabanan ko kayo. Huwag kang masyadong mag-alala. Hindi nyo naman tunay na anak si Ruan Ruan. Bakit nyo pa ba siya inintindi? Baka masira lang ang relasyon nyo. Nasaan na ang pagkakaisa nating maghipag? Sa puso ko, si Ruan Ruan ay parang tunay kong anak. Kung magsalita ka pa ng isa pang salita, huwag kang magtaka kung hindi ako maging maawain. 8. Ate, nagkamali ako, ate. Huwag kang ganyan. Ang dami na nating napuntahan. Nasaan na ba si Ruan Ruan? Ang habang pasilyong ito. Ang tagal na nating naglalakad, hindi pa rin tapos. Ruan Ruan. Tito, ang tigas ng binti mo. Ruan Ruan. Mabutit ligtas ka. Sobrang nag-alala ang nanay mo. Tara na, umuwi na tayo. Teka lang. Magaling ka ba sa martial arts? Medyo. Bakit? Inapi akong opisyal na iyon. At gusto pa akong ibenta. Natakot si Ruan Ruan. Pwede mo ba akong ipagtanggol? Pati bata, pinagbubuhatan ng kamay? Pupuntahan ko siya at sisirain. Mga walang kwenta. Anuman ang gawin ninyo, hanapin ninyo ang taong iyon. Kung hindi, kayo ang. At harapin ninyo sila kasama ang inyong mga pamilya. Kumalma ka kung masisira ang iyong katawan. Dahil sa galit. Mabuti, mabuti, mabuti. Nga pala, ang mga taong ipinadala ngayon, linisin ninyo sila ng maigi at dalhin sa aking silid para lumamig ang ulo ko. Naiintindihan ninyo? Opo. Nakakainis. Halika, maglaro tayo. Hihe. Aray. Oh. Ah. Tila, anong nangyari sa kanya? Ruan Ruan, huwag kang mag-alala. Hindi na siya muling. Makakapanakit ng mga dalagita. Siya ang nagtakip ng panyo sa aking mukha. Pagkagising ko, nasa bodega na ako. May saksi at ebidensya. Ano pa ang idadahilan mo? Inaamin ko. Nabulag ako ng kasakiman noon. Pero wala naman siyang nangyari, di ba? Tama si Xiaoyan. Si Ruan Ruan, wala naman siyang. Hindi rin ba nasaktan? Sa tingin ko, kalimutan na lang natin ito. Walang nangyaring masama kay Ruan Ruan. Dahil malaki ang kanyang swerte at matibay ang kanyang buhay. Wala kayong karapatang magsalita tungkol dito. Kalimutan na lang? Ang ginawa ko lang naman ay ipagbili ang isang salot. Wala kang sinasabi ang kanyang ama. Bakit ka ba? Pakialamera dito. Ang babae, pag ikinasal, sumusunod sa asawa. Nasa bahay, sumusunod sa ama. Ngayon, 5 taong gulang pa lang siya. Kahit na ipagbili ko siya, ako pa rin ang magdedesisyon, di ba? Hemi. Dati akala ko lang, kayong dalawa ay makasarili lang, at walang pinag-aralan. Hindi ko inakala na kaya ninyong gawin ang pagbebenta ng bata. Grabe talaga. Ang aming pamilyang Lu, hindi kailanman papayag sa mga taong may masamang hangarin na tulad ninyo. Pangalawang kuya, pangalawang hipag. Binigo ninyo ako ng labis. Mula ngayon, wala na akong kapatid na tulad mo. Wala. Eh di wala. Sino ba ang may gusto niyan? Sige, mula ngayon, kayong dalawa ay tuluyang alisin sa talaan ng pamilya. Hindi ikaw ang may karapatan. Hindi kayo kaapat dapat maging miyembro ng pamilyang Lu. Anong karapatan mong sabihin yan, ha? Hemi, anong karapatan? Ako ang matriarch ng pamilyang Lu. Hanggat may pamilyang Lu, ako ang mamumuno. Mahal ko. Nasa pagpapatapon na tayo. Bakit mo pa rin siya sinusunod? Ayoko nang maging miyembro ng pamilyang Lu.
Ito ang unang bagay. Ang pangalawa ay ang paghingi ko ng hostisya para sa aking apo. Su Qiao yan. Ipinagbili mo ang aking apo. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Hindi ko alam. Anong magagawa mo sa akin? Ha? Hemi. Matagal na akong nagdasal. Inakala mo ba na mahina ako? Ah. Mahal ko. Mahal ko. Iligtas mo ako, mahal ko. Hindi pa ikaw ang parurusahan. Mas mabuting manahimik ka. Masamang babae, bitawan mo ang nanay ko. Huwag mong hawakan ang nanay ko. Kung hindi, sasaktan din kita. Magaling ruan-ruan. Aray. Nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. 2 sampalang. Akala mo sapat na yan para mabayaran ng kasalanan ang pagbebenta kay ruan-ruan? Napakadali naman yan. Ano pa bang gusto mo? Napakasimple. May 2 kang pagpipilian ngayon. Una, babaliin ko ang isang binti mo. Pipiliin ko ang pangalawa. Pangalawa, ibenta ko rin ang anak mo. Pumili ka. Ayoko ng alinman sa 2. Si Ayanshu. Bakit ka napakasama? Ako ang masama? Si Lubo ay isang lalaki. Kahit ibenta siya, magsisilbi lang siya bilang alipin. Pero naisip mo ba, kung hindi namin nahanap si Ruan-Ruan, ano ang mangyayari sa kanya? Wala siyang silbi. Paano mo siya ikukumpara sa anak ko? Paano mo siya ikukumpara sa buer ko? Matigas ang ulo mo. Pumili ka. Kung hindi ka pipili, huwag mo akong sisihin kung ako ang pipili para sa'yo. Aking asawa. Iligtas mo ako. Ako, kahit magmakaawa ako, wala ring silbi. Ayoko namang ibenta. Kuya yan. Para kay Bowen. Magbakasakit ka na. Ina, ayokong ibenta. Kung gayon. Pinili ko. Nabaliin ang aking binti. Magaling. Ah. Ngayon, bali na rin ang binti ko. Pwede na bang kalimutan ang lahat? May isa pang bagay. Luhaw, ang asawa mo ay hindi kagalang-galang. Nagdulot ng kapahamakan sa pamilya. Dapat kang pagmultahin ng 30 palo at palayasin sa pamilyang Lu. Palagi kong iniisip ang kabutihan ng pamilya. At hindi ko kayo pinatay. Mukhang napakabait ko. Pinag-isipan niyo na ba ng mabuti? Talaga bang handa kayong parusahan ako dahil sa munting nilalang na ito at tuluyan na akong hiwalayan? Si Ruan-Ruan ay ang pinahahalagahang munting swerte ng unang sanga. Sa aking paningin, ikaw, ang tunay na, walang kwentang cute-cute. Sag. Ang kahiyang ito, Luhaw, tandaan mo. Pero, ako ba ay, kaya ninyong basta-basta na lang saktan? Hemi. Ikaw na. Sa lakas. Hindi mo ako kayang talunin. Kahit na, hindi ko alam kung paano. Bumalik ang internal energy mo. Pero, sa pagkasira ng mga meridian, siguradong, hindi ito bumalik sa dati, di ba? Ayaw mong sumunod sa mabuting paraan, kaya sa masamang paraan. Paano mangyayari yan? Unang hampas. Mahal ko. Mahal ko. Papa. Papa. Ruan-Ruan, huwag kang titingin, sige na. Ika-30 hampas. Bumangon ka na, Papa. Tapos na ang ating alitan. Ngunit sa hinaharap, kung kayong dalawa, ay muling gagawa ng masama. Hindi kayo palalampasin ng aming pamilyang Lu. Mahal, tara na. Bakit nyo sila ginulpi ng ganyan? Tito Dong. Sila po ang unang nagbenta sa akin. Kaya po sila pinarusahan. Ni na tatay at lola. Tito Dong. Manahimik ka. Bata lang si Ruan-Ruan. Ano man ang mangyari, hindi mo siya pwedeng sigawan. Xiao Dong. Bakit ang bait mo sa kanila? Sila ay nasugatan.
Maantala ang paglalakbay sa pagpapatapon. Ayo ang mga tagapagligtas ng pamilyang Wang. Bakit hindi? Ayo manatili sa aming mansyon ng ilang araw pa? Ngayon, malinaw na sa akin. Ayo lang ang ilan, na tapat sa munting tagapagligtas. Halika, kunin nyo ang perang ito. Pagdating nyo sa lugar ng pagpapatapon, mas magiging madali ang buhay nyo. Paano naman po yan? Nakapagbigay na po kayo ng ginto noong nakaraan. Hindi ba't noong nakaraan, ibinibigay sa gobernador at mga opisyal? Nga pala, tungkol dito, ang mansyon ng gobernador, may malaking nangyari nitong nakaraang 2 araw. Ang imbakan ng gobernador, misteryosong nawalan ng laman, at tuluyan siyang nawalan ng lahat. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ko alam kung sino. Ang bayaning iyon, na napakamatulungin. Nabalitaan ko na ang insidenteng ito ay umabot pa sa mga maharlika sa kabisera. At nabunyag ang lahat ng masasamang gawa ng gobernador. Ang gobernador ay nakakulong na sa piitan. Nabalitaan ko rin na ang bagong gobernador ay isang matuwid na opisyal. Ang mga tao ay hindi na kailangang matakot. Ito ang dapat na ugali ng dinastyang Dashao. Ama, kung ganoon, itago mo na ang pera. Ang lahat ay magiging mas maayos. Tanggapin mo na, inay. Si Tiwang ay tiyak na yayaman sa hinaharap. Ginoo, may malaking nangyari. Anong malaking nangyari? Ginoo, hinirang tayo ng korte bilang royal merchant. Ang ating tindahan ng tela ay unlad na. Ang swerteng ito, biglaan nga. Dati, kinukuha ng gobernador ang fugang brocade mula sa aming tindahan para ihandog sa korte. Ngayon, nabunyag na ang lahat. Natural lang na kami ang magpapatuloy. Bilang imperial merchant at magsusupply ng tela. Ito ay isang napakagandang balita. Para bang umuusok ang puntod ng aming mga ninuno. Ruan, ikaw talaga ang aming munting suwerte. Pagkabukas pa lang ng bibig mo, dumating na agad ang napakalaking yaman. Wala. Ayoko ng dahan-dahang imbestigahan. Ang mga iniwang pondo ni Liu. Gusto ko ang kanilang buong pamilya. Masira at maubos. At walang matira ni anuman. Susundin ko ang iyong sinasabi. Pero, ang iyong kasalukuyang pagkakakilanlan ay napakakomplikado. Pagkatapos ng lahat, paano mo tutuparin ang iyong pangako sa akin? Huwag kang mag-alala. Kung isa lang ang aking pagkakakilanlan, hindi ko rin naman, basta-basta sisirain ang mansyon Marquez. Inaabangan ko rin. Ang iba mo pang pagkakakilanlan. Bigyan mo ako ang kalahating buwan. Siguradong ikagagalak mo ang resulta. Sino yan? Tio, pusa po. Inaantok na po si Ruan. Gusto na matulog. Ihahatid na kita pabalik para matulog. Pero, tiyo pa rin ba ang tawag mo sa akin? Hindi ba dapat palitan na ang tawag mo? Tatay, Aking mabait na anak. Ang tatay ay siguradong poprotektahan ka habang buhay. Ruan, bumalik ka na at matulog. Susunod ang nanay para samahan ka. palam, tatay. Sabi ni Leo Kideti, pwede na akong pumasok sa espasyo. Tamang-tama, tingnan ko ngayon kung ano-anong bagay ang nakolekta ng espasyo. Pasok sa espasyo. Wow! Ang dami namang nakolekta ng espasyo. Ang sarap. Wow! Ang daming ginto at kayamanan. Hindi ko maubos to habang buhay. Paano kung ibalik ko na lang sa mga mamamayan dito? Ricky, may paraan ka ba para may bigay ang mga ginto at kayamanan na ito para ibigay sa mga mahihirap sa nayon? Siyempre naman. Pero itong bagay na to, kailangan gumamit na mahika. Manting Emo, sa susunod na 7 araw, wala kang magagamit kahit anong mahika. At hindi mo rin mabubuksan ang iyong ikatlong mata. Ayos lang. Tatay, kumain ka naman. Bukas, hihingi ako ng tulong sa doktor para magamot ka uli. Creping, ikaw na ang kumain. Ito na lang kasi ang tanging kalahating tinapay na meron ang pamilya natin. Ang sakit kong to, maliligtas lang. Kung may Diyos na bababa. Kung hindi, wala na kong pag-asa. Ha? Ginto. Nagpakita ang isang Diyos. Manting Emo, tapos ng misyon. Lumabas sa space. Matagal-tagal na rin tayong nananatili rito. Ang mga sugat niyo, halos magaling na rin lahat. Oras na para umalis. Balang araw, pag may panahon na akong muli, iyak na dadalawin ko ang mga tagapagligtas ko rito sa Zhuzhou. Maraming salamat, Ginoong Wang.
Malapit na rito. Ang Zuzhou na. Nga. Ang Zuzhou din ang aking bayan. Kung may kailangan kayo, pwede niyo kong hanapin. Kung gayon, maaming salamat, Ginongdong. Gabi na ngayon, hindi na yata tayo makakarating sa inn. Mga Ginoo, dito na tayo magpahinga. Hulaan mo kung mas mabilis ang aming mga kutsilyo. O ang pagpatay mo. Sa aming tatlo. Mga magigiting na lalaki, kami rin ay tao ng korte. Huwag niyo sirain ang inyong kinabukasan. Hahaha. Ano kung tao kami ng korte? Malayo ang langit, malayo ang emperador. Walang makakakontrol. Kuya, natatakot ako. Ano ang gusto niyo? Akin ang bundok na ito. Akin ang punong ito. Kung gusto mong dumaan dito, mag-iwan ng toll. Mga magigiting na lalaki. Bibigyan namin kayo ng pera. Pakawalan niyo lang kami, ha? Boss, hindi halata. Mayaman pala siya. Hahaha. Kung ganoon, hindi natin sila pwedeng palayain. Mga kapatid, ulad ng dati. Hahati tayo sa 4 na grupo. Sioki, paano ito? May magagawa ka ba? Menting guro, sinubukan ko na. Ang iyong kapangyarihan. Kakailanganin pa ng kahit isang araw. Para makabangon. Paano na ito? Hindi pwedeng may mangyari kina Matriarch Do. Salamat, Vilki. Teka. Binabalaan kita. Kung maglakas loob kayong saktan ang aking mga kapatid, huwag niyo kaming sisisihin kung magiging bastos kami. Ano ang gagawin niyo? 1,000 tael ng pila. Para sa isang tao. Binigyan nyo kami ng 1,000 tael kanina. Para palayain ang isang tao. Sa tatlong ito, sino ang pipiliin ninyong palayain? Kung ayaw ninyong pumili, okay lang din. Ang makinis na mukha na ito ay napakagaan sa bala. Tamang-tama, sa aking kampo. May kakulangan pa kami. Ang mga babaeng pwedeng magpainit ng aming higaan. Hahaha. Mahal ko. Bata pa si Ling Er. Hayaan mo siyang mauna. Hindi pwede, eh. Hindi ako mapakali na kasama ka. Nila. Kung ayaw ninyong umalis, mas mabuti pang ako na lang ang umalis. Pwe! Kami ang nagbigay ng perang yan. Bakit ka namin palayain? Ling Er. Makinig ka. Umalis ka muna. Umalis. Hindi, eh. Kung alis tayo, sabay-sabay tayo. Basta't tayo kayong palayain si Ling Er. Kahit anong gawin ninyo sa akin, ayos lang. Hindi kaya siya ang iyong munting kasintahan. Kung sasabihin kong mamatay ka, papayag ka rin ba? Pwede ba yan? Kaya niyang gawin ang lahat. Para sa akin. Ginongdong, hindi mo kailangang saktan. Ang sarili mo para sa akin. Basta't ligtas ka. Masaya na ako. Hindi mahalaga ang buhay mo. Ang gusto namin ay ang pera. Kung makakahanap kami ng pera bukas, maibabalik ninyo ba ang tao? Nang walang galos. Haha, syempre, masisiguro ko yan. Pero ang mga kasama ko sa kampo, baka pati ang ganda niya ay pahirapan nyo. Mahirap nang sabihin. Hahaha. Nga masasamang tao kayo. Darating ang inyong parusa. Hahaha. Arusa. Hindi ako naniniwala diyan. Ano bang ibig sabihin ng parusa? Kung may kaya ka, ipakita mo nga sa akin kung paano ka parusahan ng langit. Hahaha. Ahahaha. Nakapagtataka ang araw na to. Minordong, ayos ka lang ba? Ang tanga mo. Basta't ayos ka lang. Masaya na ako. Bakit ang tanga mo? Hindi ito sulit. Kung alagaan mo ako. Sa mga susunod na araw. Sulit na ito. Malubha ang sugat. Kailangan itong gamutin agad. Walang anuman. Nasa Zuzhou na tayo. Siguradong may doktor sa bayan. Kung gayon, maglakbay tayo buong gabi. Ina. Hindi mo ba naramdaman na may kakaiba kina Ling Er at Minordong? Naging masyadong malapit ba tayo? Sinalbado niya si Ling Er. Si Ling Er na ang nag-alaga sa kanya ngayon. Wala na tayong magagawa o masasabi pa dito. Nakarating na tayo sa Zuzhou. Mulang gayon, ang dalawa nating pamilya. Hindi na magkakaroon ng anumang ugnayan. Kaya yan. Tara na. Sa hinaharap, siguradong pagsisisihan nyo ang mga ginawa nyo noon. Sasabayan lang natin ang panahon. Upang makita kung sino ang totoong magsisisi. Sige na po, mga Ginoo at Ginang. Malapit lang ang bahay namin dito. Maari po kayong sumama para makapagpahinga sandali. Naman, Nay, Anak ko, sa wakas ay nandito ka na naman. Ang kamay mo, bakit napinsala ulit? Masama ba yan? Tita,
Si Kuya Dong, napinsala siya para iligtas ako. Kaya siya na aksidente. Dong Yuan, may pag-unlad ka na ba? Para sa isang dalaga, wala ka ng takot mamatay. Nay, huwag mong takutin si Ling Er. Baka siya na ang maging manugang nyo sa hinaharap. Ano? Jinong Dong. Kung ikaw si Ling Er, ay totoong nagmamahalan. Dapat ay dumaan muna sa tamang proseso, bago kayo ikasal. Masyado pang maaga para pag-usapan yan. Nagmamadali ako. Pumasok muna kayo para mag-usap. Maganda ka nga. Hindi nga nagamali ang anak ko. Ikaw ang unang babaeng dinala niya rito. Napuri niyo po ako, Ginang. Noon sa Zuzhou, hindi pa namin kayo nakikita. Paano niyo po nakilala ang aming si Wan Er? Sa totoo lang, kami ay ipinatapon sa Zuzhou. Si Ginongdong, ang opisyal na inatasan, na magbantay sa amin sa daan. Mga bilanggong ipinatapon. Wala pong kasalanan ng aking asawa. Maayos din namin ang kaso. Ang mga bilanggong ipinatapon, na dumarating dito sa Zuzhou, ay ganyan din ang sinasabi. Yuan Er, mag-ingat ka. Baka naman, para lang gumaan ang kanilang paglalakbay. Sa pagkakatapon, nagpadala sila ng isang engkantada para akitin ka. Hindi ko ginawa. Ginang. Ang kaugalian ng aming pamilyang Lu. Imposibleng gawin ang ganoong bagay. Ina, Manahimik ka. huwag nyo na lang pong pansinin. Ang aking ina po kasi, diretso lang magsalita, kaya madalas nakakasakit ng damdamin. Ling Er, huwag kang matakot. Ang aking ina po kasi, matalas lang ang dila pero malambot ang puso. Kapag dumating ang araw, na ikaw ay ikasal, malalaman mo rin. Maliit na Ginoong Dong. Kayo at si Ling Er ay nasa yugto pa lang ang pagkakakilala. Mas mabuting maging maingat sa pananalita. Ako po ang nagkulang sa pag-iisip. Hoy, hindi naman nandidiri ang anak ko. Kayong mga ipinatapong kriminal. Kayo pa ang namimiling ngayon. Tita Ling Er, bakit hindi ka pwedeng mamili? Dati hindi ba sabi ni Lola, ang daming naliligaw sa'yo, kaya pumili ka raw ng mabuti? Ling Er, huwag mong maliitin ang sarili mo. Ano man ang mangyari, ikaw ay pinalaki sa aming mansyon ng Marquez, nang may mataas na pagpapahalaga at paggalang. Ang iyong ganda at talino ay walang kapantay. Walang sino man ang makapag-isip ng masama sa iyo. Yuan Er, nakikita mo ba? Mga taong mayayabang, hindi ba? Ayaw na maliit lang ang estado. Hindi na kayang tanggapin ang mga Diyos na ito. Batang Ginongdong. Salamat sa iyong walang sawang pag-aalaga. Nasa Zuzhou na tayo. Kailangan muna naming maghanap ng lugar kung saan kami titira. Hindi na kami magtatagal pa sa iyo. Ling Er, tara na. Ling Er, pwede mo ba akong pahintulutan? Nakausapin si Binibining Lu, ng sarilinan? Batang Ginongdong, sabihin mo na lang ng direkta. Inay, huwag po ganyan. Si Kuya Dong, niligtas niya ako. Eh. Doon lang, huwag masyadong malayo. Ling Er, pinahirapan kita. Wala yon. Ngunit bukal sa puso kong nais kitang pakasalan. Ang nanay ko, kakausapin ko siya. Hindi ba't masyadong mabilis ito? Para sa'yo, handa akong isakripisyo ang buhay ko. Hindi pa ba sapat ito para patunayan ang aking pagmamahal? Kuya Dong, bigyan mo pa ako ng oras para mag-isip. MM. Ling Er, sabihin mo sa nanay mo, ano ba talaga ang tingin mo? Ay Batang Ginongdong. Nanay, napag-isipan ko na po. Gusto ko pong pakasalan si Batang Ginoong Dong. Ling Er, sigurado ka na ba talaga? Nakita mo naman ang ugaling nanay ni Batang Ginoong Dong. Nakita mo na, kung magpakasal ka sa kanya, baka sa hinaharap, hindi ka magkaroon ng magandang buhay. Alam ko po, pero sinabi rin ni Kuya Dong, nakakampi ko siya. Ay nako, Ling Er, tinatanong ka ng nanay mo. Alaga bang, mahal mo siya, o dahil lang sa iniligtas ka niya? Hindi ko rin po alam kung tunay na pagmamahal ito. Ling Er, kung para lang sa pagtanaw ng utang na loob, kung gayon, sa hinaharap, marami tayong maisip na paan. Para suklian siya, hindi mo pwedeng dahil lang dito, isugal ang buong buhay mo. Hindi po ganoon. Dati, yung mga binatang nanliligaw, lahat sila sinasabing mahal nila ako.
Pero nang magkaroon ng problema ang pamilya natin, lahat sila naglaho. Siya lang ang naiiba. Siya ang unang handang. Isugal ang buhay niya para sa akin. Kaya kailangan ko siyang pakasalan. Ay, Ling-er, hindi naman pinipigilan ng nanay ang damdamin mo. Para sa kaligayahan mo to, kahit papakasalan mo siya. Dapat may formal na kasal. May tamang seremonya. Naiintindihan mo ba? Ay, nanay, salamat po sa pagpayag niyo. Bukas, sasabihin ko kay Ginoong Dong na pumayag na kayo. Linger! Eh, Nanay, hindi naman masamang tao si Ginoong Dong. Pero pakiramdam ko pa rin, ang kasalang ito ay masyadong minamadali. sa ngayon, kailangan lang nating patagalin muna. Tapos, dahan-dahan nating pag-aralan. Ang tanging paraan ngayon ay ang magtanan tayong dalawa. Mawala ng ilang araw. Sa ganitong paraan, dahil sa pag-alala ng aking ina, tiyak na papayag siya na ikaw ang maging tunay kong asawa. Magtanan? Pero, ang nagtatanan ay nagiging kerida. Mas masahol pa sa kerida. Hindi ito tunay na pagtatanan. Pansamantalang solusyon lang ito. Papatayin ako ng nanay ko. Hindi mangyayari yan. Inihanda ko na ang lahat para sa'yo. Pagdating ng panahon, mag-iwan ka lang ng sulat sa bahay. Ipaliwanag mo ng malinaw na ginawa natin ito. Para lang, maging formal ang pagpapakasal ko sa'yo. Maintindihan nila yan. May isa pa pala tayong paraan. Ito ay ang magbuntis ka sa panganay na apo ng aming pamilya. Tiyak na papayag din ang nanay ko na makapasok ka sa aming pamilya. Pero naawa ako sa'yo. Kaya pinili kong gawin ang paraan na magpapalungkot sa nanay ko. Kuya Dong. Patawad. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Ayaw mo ba talaga kahit kaunting masamang reputasyon? Huwag kang magalit. Hindi ganun, Kuya Dong. Anong sinasabi mo? Papayag ako sa lahat ng sasabihin mo. Mabait na Ling-er. Alam kong papayag ka. Kuya Dong, may gagawin pa ako. Kaya alis na ako. Sayang naman. Gusto ko pa sanang matikman ang lasa ng babaeng opisyal ng maaga. Ruan, bakit ka nandito? Tita, mukhang hindi ka maayos ah. Saan? Mauna ka nang maglaro. May gagawin pa si tita. Talagang hindi maayos. Uy, nakita niyo ba si Linger? Buong hapon ang batang iyon. Hindi ko man lang nakita. Hindi ko talaga nakita. Ruan, mahal ko. Nakita niyo ba siya? Si tita kanina. Mga Ginoo. Sila po iyon. Nakita ko mismo ang mga mata ko. Na nagpadala sila ng sulat gamit ang kalapati sa kalaban. At naglabas ng impormasyon ng militar. Ang nagkasalang si Luyu, habang nasa daan patungo sa pagkapatapon, naglakas loob pa ring makipagsabuatan sa kaaway at magtaksil sa bansa, na ipaalam na ng opisyal na ito sa kanyang kamahalan, kung totoo ang ebidensya ng krimen. Atayin agad sa lugar. Hanapin ninyo. Hanapin. Mahal na opisyal, natagpuan na ang ebidensya ng krimen. Asawa ko. You are. Imposible. Hindi ako kailanman nakipagsabuatan sa kaaway o nagtaksil sa bansa. Saan nanggaling ang ebidensya ng krimen? Luyu. Narito ang ebidensya ng krimen. Ano pa ang masasabi mo? Matagal ko nang sinabi na pagsisisihan ninyo ito. Ngayon, sumama kayo. Sa munting salot na ito. At magkasama kayong mamatay. Luyu. Kahit na dati ka pa, ang kampiyon na Marquez na kinatatakutan ng lahat. Anong gayon? Hindi ka pa rin ba magpapasakop sa kamatayan? Pero sa loob ng sobrang ito, magaguhit-guhit ko lang, na ginawa ko ng walang inisip. Emie, paano nangyari yan? Hahaha, hindi ba't kamukha mo? Ikaw, dito sa loob malinaw na.
Magaliham ang pakikipagsabwatan sa kaaway at pagtataksil sa bansa. Bakit ulo ng baboy ito? Siyempre, dahil napansin kong may mali, kaya pinalitan ko na ng maaga. May malaking mali. Mula nang masal ang aking kapangyarihan, 7 araw na ang nakalipas. Buksan ang matang langit. May problema nga. Gaano ka kasigurado na may problema ang liham na ito? Ibig bang sabihin, ang bagay na ito ay talagang may kinalaman din sa iyo? Dakin siya. Mahal na opisyal, hindi po ba kayo nagkakamali? Ang nakipagsabwatan sa kaaway at nagtaksil sa bansa ay hindi po kami. Amy, hindi nga kayo nakipagsabuatan sa kaaway at nagtaksil sa bansa. Ngunit ang pakikipagsabuatan ninyo sa kaaway na bansa at paggapahamak sa isang mahalagang opisyal ng korte ay isang krimen na karapat-dapat sa kamatayan. Mahal na opisyal. Ano po ang ibig sabihin niyan? Naggapanggap ka paling inosente sa harap ko. Mga dalhin siya rito. Matagal nang ipinaalam ng kampiyon na Marquez sa emperador. Siya ay pinahamak ng mga traidor. Bukod pa ito, inugutan pa niya ng ulo ang prinsipe ng kalabang bansa. Amy, ang pagbubunyag na ito ngayon ay isa lamang palabas na pinaglaruan namin ng kampiyon na Marquez. Palabas lang. Mahal na opisyal, alam kong nagkamali ako. Aminin ko na ang lahat. Patawarin niyo po ako. Dong Yuan, sa tingin mo ba ang tanda kong ito ay walang silbi? Ang eksenang iyon ng pagliligtas ng bayani sa dilag ay para lang lokohin ang inosenteng si Linger. Wala kang silbi. Bitawan mo si Ruan. Sa daming pwedeng hulihin, bakit ako pa? Amy, pangalawang kapatid. Naisip ko noon na bigyan ka ng pagkakataong magbago. Ikaw mismo ang hindi kumapit dito. Kung bibitawan mong gayon si Ruan, maari kong kalimutan ang nakaraan. Alam mo na noon pa na pinagtaksilan kita? Tama. Noon sa larangan ng digmaan, ang makakapanira sa akin ay ang aking mga pinagkakatiwalaan o ang iyong mga tauhan. Pero, hindi ko inakala na ang kamay mo ay abot ng ganito kahaba. Kahit ang mga tagapagpataw ng parusa sa palasyo ay binibili mo. Kung alam mo na, wala na rin akong dapat itago. Ang totoo, sinabi ko na sa'yo, matagal na akong kumampi sa kaharian ng Wei. Kapag namatay ka, tiyak na sasakupin ng Wei ang Dazhou, at iyon na ang pagkakataon kong maging hari at punong ministro. Sayang lang, bibigin kita. Ngayon, nasa maayos akong kalagayan. Palayan mo ako. Kung hindi, sasakalin ko siya. Palayan mo ako. Kung hindi, sasakalin ko siya. Ruan, hayaan mo siyang umalis. Luhaw, kung mangahas kang saktan si Ruan, kahit kaunti, pinapangako ko, susundan kita saan ka man magtago, at hindi kita patatawarin. Amy, Mahal ko, iligtas mo ako. Isama mo ako, mahal ko. hindi ko na nga kayang iligtas ang sarili ko. Ang isama ka, ay pabigat lang sa akin. Luhaw. Masamang tao ka. Luhaw. Alagaan mo si Boer. Huwag kayong lumapit. Yemie. Ang bantaan akong tatay na walang kwenta. Hindi yan magandang pagpipilian, Wilkie. Halimaw. Yemie. Patawarin mo ako. Ruan. Ayos lang ako. Hindi halimaw si Ruan. Ruan, huwag kang makinig sa pinagsasabi niya. Ikaw ang munting bituin ng swerte ng pamilya natin. Dumating ang kautusan ng emperador. Sa ngalan ng langit, ang utos ng emperador, ang kampiyon na Marquez Luyu, na maling ipinatapon, ay napawalang sala na ngayon, ang katotohanan ay natuklasan na, kaya't ibinabalik ang kanyang titulo, at binibigyan ng 10,000 tael ng ginto. Ito ang utos.
Ruan, uwi na tayo.